Ikinalugod naman ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang naging report ng Philippine Statistics Authority hinggil sa pagbaba sa bilang ng food inflation rate sa bansa. Binigyan din naman ni Representative Romualdez ang mga paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa lahat. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian. Princess, upang mapanatili ang momentum ng tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nangako si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na susuportahan niya ang mga reformang nakatuon sa pagpapababa ng inflation rate sa bansa sa 20th Congress. Bumaba sa 4.5% ang food inflation ng bansa noong 2024 mula sa 8.0% noong 2023. Base yan sa inilabas na report ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, ang datos na ito ay indikasyon ng matatag na paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Bagamat ikinatuwaan niya ang positibong pagbabago, marami pa rin ang kailangang gawin nang makamit ang hangarin ng Pangulo na walang maiiwan sa bagong Pilipinas. Binigyang diin din ni Representative Romualdez na bukod sa pagtaas ng bilang ng employment, dapat din anyang mapagtuunan ng pansin ang pagpapaigting ng job quality at mabawasan ang bilang ng underemployment. Ito'y sa pamamagitan aniya ng mas pinalawak na access sa technical vocational education at mga digital upskilling program. Samantala, suportado naman ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang naging pahayag ni Representative Romualdez ukol sa naging ulat ng PSA. Kaya nga, pinupush ulit yung murang pagkain super committee. No, the Quintacom, which was geared to address areas kung saan nagiging mahal yung pagkain. Dagdag pa ni Representative Garin, malaki ang tulong nito para matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa pagkain at tubig. Princess, binigyan din ni Representative Garin ang kahalagahan ng Ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP na malaki ang naitutulong sa panahon ng sakuna kagaya ng nararanasan natin ngayon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Nagpahayag naman ng suporta si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa mga inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tulad na lamang ng fair discount para sa mga senior citizens at PWDs sa mga train system ng bansa. Nagbabalik si Jap Regala para sa detalye. Pinarerepaso ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang Free Higher Education Law para maresolba ang isyu ng tumataas na dropout rate kahit libre na ang matrikula sa public colleges at universities. Ayon kay Representative Romualdez, 4 sa 10 estudyante ang tumitigil sa pag-aaral ng kolehiyo at anya sa ibang rehiyon ay mas malala ang sitwasyon. Batay sa datos ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2, nangunguna sa pinakamataas na dropout rate ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na umabot sa 93.4%. Kasunod nito ay ang Central Visayas na may 60.7%. Ayon pa kay Representative Romualdez, hindi lang ito datos, pangarap at kinabukasan ang nasisira dahil hindi abot kaya ng mga estudyante ang transportasyon, pagkain, renta at iba pa. Bagamat maraming buhay ang nabago dahil sa naturang batas, hindi anya ito natatapos dito kung maraming mag-aaral ang napipilitang mag-drop out o huminto sa pag-aaral. Binigyang din niya na ang misyon ng mga mambabatas ay hindi lang magbigay ng access, kundi masiguro rin ang kanilang pagtatapos. Pinuri naman ni Romualdez ang pamahalaan dahil sa paglulunsad ng 50% fair discount sa senior citizens at persons with disabilities o PWDs na sasakay sa LRT 1 at 2 at MRT 3. Ayon kay Representative Romualdez, alam nila ang hirap ng mga commuter papunta at pauwi sa kanilang mga trabaho. Kasabay niya na pinuri niya ang tunay na malasakit ng punong ehekutibo para sa mga Pilipino lalo na sa mga vulnerable sectors. Dagdag pa niya, patuloy ang kanyang suporta para sa hakbang ng administrasyon at isusulong pa ang interes at kapakanan ng mga commuter sa darating na 20th Congress. Samantala, nagpaabot naman siya ng suporta sa Bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub na inisyatiba ng pamahalaan para sa mas mabilis, mas madali at mas abot kaya na transaksyon ng mga Pilipino. Nakapaloob sa eGov.ph Serbisyo Hub ang upgraded eGov.ph Super App kung saan mas accessible na ang ilang serbisyo ng gobyerno tulad ng pagkuha ng birth certificate, driver's license at iba pa. Mas mapapadalian niya nito ang mga transaksyon ng publiko sa pamahalaan. Hindi na anya nila kailangang pumili
Manila dahil 1 click away na lang ito. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News. At yan ang mga totoong balita na dapat niyong malaman ngayong gabi. Sama-sama nating itaguyod ang bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Ako si Princess Jordan at ito ang Congress News.